Isang mayamang lalaki ang pumasok sa isang maliit na karinderya at nagutos ng pagkain. Ngunit habang siya'y naghihintay, isang pulubi ang biglang pumasok. At kung paano siya tinrato ng may-ari, ay nagpatigil sa lahat ng tao sa loob ng kainan. Ngumiti ang may-ari at sinabing, "Sandali lang po, sir. Ihahanda ko agad." Habang siya'y abala, maingat niyang inalalayan ng pulubi, pinaupo ito ng magalang at tinanong, "Anong gusto mong kainin ngayon?" Ang pulubi ay mahinang sumagot, "Egg noodles po." Tahimik lang na pinanood ng mayamang lalaki at ng kanyang pamilya ang lahat ng iyon. Maya-maya, lumapit ang may-ari sa mayaman at mahina niyang sabi, "Sir, araw-araw siyang pumupunta rito. Malayo ang bahay niya at masama ang panahon ngayon. Pwede ko bang unahin siyang paglutuin?" Ngumiti ang mayamang lalaki. "Oo naman. Pakisilbihan mo muna siya maingat na inihanda ng may-ari ang noodles at inabot ito sa pulubi na may respeto." Pagkatapos kumain, naglabas ng kaunting pera ang pulubi at nagbayad. Hinawakan ng may-ari ang kamay nito at sinabing, "Mag-ingat ka sa pag-uwi, ha? Dahan-dahan lang sa daan, tingnan mo ang ilaw sa kalsada." Pagbalik niya sa loob, nagtanong ang mayamang lalaki, "Sino po yung lalaking yon at bakit mo siya tinrato ng ganong kabait?" Ngumiti ang may-ari, "Sir, may problema siya sa pag-iisip. Nangangalakal siya buong araw para lang may makain. Kung hindi ko siya papakainin, baka wala na siyang makain sa buong araw." Natahimik ang mayaman. "Teka," sabi niya, "araw-araw siyang pumupunta rito?" "Oo, sir. 6 na taon na. Sa parehong oras, bago siya umuwi, napailing ang mayaman." 6 na taon? Ibig sabihin, libo-libong noodles na ang naibigay mo sa kanya." Ngumiti ang may-ari. "Oo, sir. Siguro mahigit 20,000 plato na." Tumango ang mayaman. "Hindi madali yan para sa isang maliit na negosyo. Pero wala nang mas dakila pa sa kabutihan. Kung lahat ay katulad mo, magiging napakaganda ng mundo." Ngumiti ang may-ari at sagot niya, "Sir, pinupuri niyo ako, pero may malungkot siyang kwento. 2 taon na ang nakalipas nang iwan siya ng asawa. Doon siya tuluyang naapektuhan. Simula noon, nagkakalkal na lang siya ng basura para mabuhay. Marami ang nagtutulak sa kanya palayo, pero ako po, naawa. Kaya kahit papaano, gusto kong iparamdam sa kanya na may nagmamalasakit pa rin." Napahinto ang mayaman. Kita sa mukha niya ang pagkamangha. Pagkatapos kumain, nagbayad siya. Hindi sa cash, kundi direkta sa account ng may-ari. "Sobrang salamat po, sir," sabi ng may-ari. Biglang tumawag ang anak ng may-ari sa telepono. "Papa, birthday ko po ngayon. Naalala niyo ba?" Ngumiti ang may-ari. "Siyempre anak. Pauwi na si Papa. Dala ko ang cake mo." Narinig ito ng mayamang lalaki. Nilapitan niya ang anak niyang kasama. "Anak, kunin mo yung isang gift bag sa kotse." Pagbalik nito, iniabot ng mayaman ang regalo sa may-ari. "Para sa anak mo. Isang maliit na regalo mula sa amin," tumanggi ang may-ari. "Sir, hindi po kailangang..." Ngunit ngumiti lang ang mayaman. Iniwan ang bag at naglakad palayo. Pagbukas ng may-ari sa bag, laking gulat niya. Pera pala ang laman. Hinabol niya ang mayaman at sinabing, "Sir, naiwan niyo po ang pera." Ngumiti lang ito. "Hindi ko yan naiwan. Regalo ko yan sa inyo. Dahil ang mundo ay magiging mas maganda lang kung lahat ay matutong magmahal at magmalasakit sa kapwa." Tunay nga, kapag ang puso ng tao ay puno ng kabutihan, nagiging daan siya ng Diyos upang ipadama ang kanyang pag-ibig sa mundo. Ang taong mapagbigay ay lalong yayaman, at ang nagbibigay ng inumin ay siya ring painumin. Kawikaan chapter 11 verse 25. Minsan hindi kailangan ng kayamanan para makatulong. Kailangan lang ng puso, pusong marunong umunawa at pusong kayang magmahal kahit sa mga taong tinalikuran na ng mundo. Sa panahon ngayon, bihira na ang ganitong uri ng kabutihan. Pero kung magsisimula ito sa iyo at sa akin, baka tuluyang gumanda muli ang mundong ginagalawan natin. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panonood. Naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.